So, ito yung continuation ng naligaw kami. Nag-decide na talaga ako, naghanap na talaga ako ng lake na doon na talaga kami magstay kasi nga, gabi na to eh. Maaga pa kami umalis. Tapos, yung unang pupuntahan namin sana, yung gaya ng dating kinampingan namin, close siya. So, naghanap kami ng iba, naligaw kami, pinuntahan namin ng ilang oras, tapos wala din kaming napala kasi medyo delikado siya sa amin kasi may mga bata kasing kaming kasama. So, nag-search ako, naghanap ako ng magandang lake. Ito, nahanap ko ang Jones Lake. So, ngayon guys, pupunta tayo doon. Minute ko pala siya kasi may music. Ayaw ko makapiright. Masasayang yung mga effort natin. So, ayun. From Chili Walk, siguro mga 25 minutes. Tapos sa entrance to the Jones Lake, siguro mga I don't know, for 40 minutes or 30 minutes. Basta malapit lang siya, kaso lang medyo pataas lang yung daanan niya. Pero guys, worth it. Sulit, ang ganda niya. Tapos, siya, pwede kang mag-ingay. Yun ang importante. Kung magka-camping tayo, pwede tayong mag-ingay. Kasi, syempre, pag gabi, gusto nating mag-enjoy. Sa araw, parang, pag sa araw, ibang activities naman. Sa gabi, parang music, dancing, inuman, mga ganon. So, mas maganda talagang maghanap tayo ng yung camping site na pwede tayong mag-ingay kahit gabi. So, finally, itong nahanap namin, pwede tayong mag-ingay. Nag-search kasi ako kung pwede mag-ingay. Kasi pag hindi, parang boring siya, di ba? So, ayun na guys. Itong daanan na to, papunta na yan doon. Yung nakikita nyo yung may mga sign naman siyang nakikita dyan. Hindi naman siya mahirap hanapin. Mag-Google Map na lang. Tsaka pag nagka-camping ka talaga, adventurous talaga siya. Merong naliligaw. Merong may nangyayaring kakaiba pero masaya, yung parang ganun. Ito parang first time ko kasi mag-camping dito sa Canada. Sa Pilipinas hindi talaga ako nag-camping pa. Never talaga. Dito lang talaga ako sa Canada. So parang wala akong masyadong idea. Tas dito yung weather kasi dito mainit sa araw, tapos sa gabi sobrang lamig. Tapos dito na part na to, yung sa Jones Lake, sobrang lamig niya sa gabi. As in, tapos isang kumot lang yung dala namin. Tapos sobrang talagang lamig na, alam mo yun, kasi sa tent lang, di ba, manipis lang. Tapos paghiga mo, oh my God, sobrang lamig. So, kailangan mo magbaon ng mga kumot, yung, para protection, bawal magkasakit, more camping pa. Tsaka yung isa sa pinakamaganda pag nagka-camping kayo is yung walang signal. Dito sa Jones Lake at saka dun sa last time na pinuntahan namin, wala siyang signal. So, maganda talaga siya. Walang electricity, walang internet. So, ayun ang pinakamaganda kasi parang may time kaya talaga kayo sa isa't isa. So, itong way na to guys, sundan nyo lang to. Tapos, malapit lang siya dyan. Malapit na yung entrance niya dyan. Tapos, papasok pa kayo dyan. Tapos, paakyat pa yung daanan. Kaya naman siya ng sasakyan na mga sasakyan na maliliit. Pero kung may sasakyan na parang pang 4x4, Ford, mga ganun, mas maganda kasi paakyat siya. Pero mas okay yung daanan na to kaysa sa pinuntahan namin yung bumalik kami kasi nga parang malayo siya, sobrang layo niya. Pero ito hindi, mga ilang minutes lang. Tapos parang safe pa siya. Alam niyo ba guys, kung bakit gustong-gusto ko talaga mag-camping? Kasi gusto kong makakita ng mga wild animals, bear, mga raccoon, mga ganyan, mga animals niyo. Yung mga bihira mo lang nakikita, yung iba na nasa Zoom mo lang makikita. Yun ang mga gusto ko. So ito guys, ito yung bungad niya. Yan diyan kayo pupunta, paakyat doon. Diyan na banda, may signal pa siya. Makapag-send pa kayo ng mga message or din. Pero pagdating dyan sa may itaas na banda, wala na siyang signal. Pero maganda talaga pag nag-camping ka na walang internet, tamang kwentuhan lang, tapos marami kayo. Kaso lang sa aming magkakasama, ako lang yung parang sanay ako sa mga bundok. Di ba, nag-hiking nga kasi ako sa Hong Kong. Tapos sa Pilipinas, di ba, marami tayong
mas malala pa nga dito yung daanan. Tas wala pang sasakyan. Naglalakad lang. Tas sanay na sanay ako. Kaya hindi ako takot. Natakot lang ako pag may mga sunog-sunog kasi para wala kang malalabasan. Isa lang yung daanan. Pag magkasunog, wala. Iwan ko kung saan ka pupunta. Tapos wala pa siyang signal. Pero makapagtawag ka naman emergency call via satellite. So ito na siya guys. Malapit na kami dito. Dito kami sa main camping site. Sa pinakadulo pa doon meron pa. Tapos sa unahan yun. Bago mag-main meron din siya. Nakalimutan ko yung pangalan. So ito yung napili namin. Very lucky kami kasi gabi na yan. Siguro mga 7. Kami yung nauna dyan. Yung mga kasama namin nahuli. Tapos naligaw. Sobrang naligaw sila. Nagantay kami ng mga 2 hours. Tapos akala namin wala na talaga sila. Sabi nila. Nagalit sila sa amin kasi hindi din kami makapag-update kasi wala kang signal. Tapos syempre, pinasa naman namin yung map kung saan kami pupunta. Pero hindi ko alam bakit sila naligaw, bakit kami nandito. Kasi pagdating mo sa taas, wala na siya masyadong signal. Pero malalaman mo naman kasi nakalagay pa rin naman dun sa map na parang sinisend ka pa rin ng map kahit na wala ka ng signal, di ba? Pero ewan ko lang kung ano nangyari. So the next day, ito na yun guys. The next day, pumunta ako ng maaga pa parang umaga pa, tutulog pa sila. Pumunta ako ng lake. Malapit lang siya dito. Pero yung dating pinuntahan namin, as in tent namin, tapos sa harap na yung lake. Ito kasi, maglalakad ka pa ng unti. Yung pwesto namin, medyo malayo. Hindi naman siya malayo. Mga 5 minutes na lakad, depende sa lakad. Tapos, andyan na yung lake. As in, napakagandang lake. Gusto ko talaga yung lake na, yung sobrang nature vibe, yung may bundok, yung maganda yung view, yung maganda yung view ng bundok, tapos, yung lake. Ito yung first time ko nakakita ng lake pa so far, na nagustuhan ko. Yung dati kasing pinuntahan namin, maganda naman siya, pero yung view niya parang hindi talaga ganito kaganda. Hindi siya, medyo foggy siya, medyo parang against the light, pero ito, perfect talaga siya. Tapos tsaka yung tubig. Tingnan niyo yung may nag-yellow pa dun sa may bundok. Yung tubig, hindi siya gaanong malamig. Kaya naman siya. Pero pag sa iba, hindi nila kaya yung lamig. Pero sa akin, okay naman siya. Nung una lang na parang ayoko kasi sobrang lamig. Pero pag once na nasa tubig ka na, tapos pag ahon mo hindi siya malamig, di gaya nung doon sa pinuntahan namin dati, as in sobrang lamig yung, alam mo yung sasabog yung utak mo pag nag-swimming ka, pag ahon mo parang sasabog na yung utak mo kahit hindi ka nga nag-swimming, sa sobrang lamig ng tubig. Hindi ko alam bakit sobrang lamig doon ng tubig, pero mainit naman yung panahon. So, ito na guys, sa mga panahon na to, nagmumuni-muni na ako. Kasi, alam mo naman, wala pang tao. Makakasuot na tayo ng bikini kasi wala pang tao dyan. Maaga yan, mga 9 ata ng umaga yan. Sinadya ko talagang pumunta dyan ng maaga kasi wala pa masyadong tao. Pero, wala pang naliligo, pero may mga gising na. So, nung marami ng tao, yung mga nagsidatingan na dyan, naligo, nagkayaking, umahon na din ako kasi nahiya na ako eh. Alam nyo naman ako, malakas lang loob ko pag nagbikini pag walang tao. Ayun, malakas loob ko. Kaya nga sinasabi nila sa akin na pag nawala na ako sa grupo, sinasabi nila, umalis na ako, nagpicture-picture, nagvideo-video, kasi yun ang gusto ko eh. Nahiya kasi ako yung pag may nagpicture sa akin, okay lang yung pag komportable ako, pero pag hindi ako makapag-post, mas okay na yung ako lang mag-isa, magdadala lang akong tripod, tapos magpicture-picture ako, mag-video. So ito guys, parang pangatlong araw ata namin ito. Na pumunta kami dito sa ilog, mga kasama namin, takot silang tumawid sa ilog. Ako, tinatakbo ko pa yan eh. Wala namang masyadong tubig, tingnan nyo, sobrang babaw lang siya. Ito yung kabilang part ng lake. Dito kami kasi doon sa binidyohan ko nung umaga na yun, may mga tao na din. Tapos medyo maliit lang yung space sa
dalampasigan. Kaya dito namin nasubukan na na maligo. Kaso, pag uwi namin, umakyat kami dyan kasi hindi na kami pwedeng bumalik dun. Bawal pa lang dumaan dito sa may bakod. So, nung umuwi kami, dito na kami dumaan sa kabila. Umakyat kami sa parang bangin siya. Hindi naman sa akin, kaya naman. Okay lang naman. Sanay tayo sa unggoy-ungguyan eh. Kaya, pag dinala niyo ako sa bundok, oh my gosh, sa mga ganitong lugar, mag-enjoy talaga ako. Kahit ako lang mag-isa, mag-picture-picture, mag-video, mag-gala, okay lang.